siya ng ilang kontrobersya ukol sa kanyang pagiging miyembro ng New York State Bar Association na hindi napatunayan. First Lady ng Pilipinas. Noong 2022, nagsilbi si Liza bilang pangunahing strategist para sa presidential campaign ng kanyang asawa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang First Lady, ipinakita niya ang suporta para sa legalisasyon ng diborsyo at aborsayon para sa mga kaso ng panggagahasa at incest. Siya rin ay patuloy na nagtuturo ng part-time habang ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang First Lady. Isa siya sa mga pangunahing tao na namuno sa renovation projects para sa Malacañang Palace upang mapabuti ang mga pasilidad nito at ipakita ang kulturang Pilipino, kabilang dito ang pagpapaganda ng Bahay-Ugnayan Museum at iba pang mga mansion na nasa loob ng Malacañang compound. Mga programa at advokasya. Bilang First Lady, aktibo siyang nakikilahok sa iba't ibang programa tulad ng Love for All, isang proyekto na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal para sa mga nangangailangan. Ang Project Likha naman ay naglalayong itaguyod ang sining at kultura ng mga lokal na artisan. Siya rin ay kilala bilang taga-suporta ng edukasyon at sining. Naglunsad siya ng iba't ibang inisyatiba upang tulungan ang mga estudyante at lokal na komunidad. Personal na buhay. Nakilala ni Liza si Bongbong Marcos noong 1989 habang pareho silang nasa New York City. Nagpakasal sila noong ika-17 ng Abril taong 1973 sa San Francesco Convent sa Fiesole, Italy. Sila ay may tatlong anak, sina Sandro Marcos, na kasalukuyang representante, Simon Marcos, at Vincent Marcos. Sa kabila ng pagiging First Lady, pinanatili ni Liza ang isang pribadong buhay bago pumasok si Bongbong Marcos sa politika muli. Ang kasaysayan ni Liza Araneta Marcos ay puno ng tagumpay bilang isang abogado, guro, at First Lady na may malalim na koneksyon hindi lamang kay Bongbong kundi pati na rin sa mas malawak na konteksto politikal at sosyal dito sa Pilipinas.